Hi guys! Welcome to another vlog! And sa video na to guys, ang topic natin ay lumaban tayo ng patas. Okay? So bakit ito ang sinasabi ko na lumaban tayo ng patas? Kasi guys, sa hirap ng buhay ngayon, marami pa rin ng mga tao gusto nilang manlamang. Okay? Gusto nilang mang-scam, gusto nilang magnakaw. Yung iba talagang nagnanakaw, yung iba nababalitaan nga natin, di ba, pulis, nanluloob ng mga convenience store, nanakaw. Pulis, during their rest day, nagiging team leader ng mga magnanakaw. 'Di ba? So guys kasi kawawa naman yung mga taong lumalaban ng patas. Laban din tayo ng patas, 'di ba? Naalala ko yung papa ko nung panahon, pulis din siya. Pero kapag rest day niya ay nagtitinda siya ng isda. Okay? Nagtitinda ang papa ko ng isda, marami kami mga buy and sell, kung ano-anong mga hanap buhay namin. Naglilinis kami ng mga bote sa bahay, yun yung mga sideline ng papa ko. Bumibili kami ng mga bote, ng mga yung baga, junk bag. Tapos lilinisan namin yun, tapos i-sell namin yun sa mga wholesale buyer. So ang dami namang paraan para kumita tayo ng pera. Bakit karamihan ng tao ay gusto manlamang? Okay? Sabi ng iba dahil gusto nila ng madaling paraan. Hindi din. Mahirap din yung paraan na ginagawa nila, di ba? Mahirap din yung paraan na ginagawa nila kasi imagine mo, papasokin mo yung convenience store, naka-hoodie, may CCTV doon, kitang-kita pa rin, di ba? So, it's about what? It's about yung spiritual foundation ng tao. Kasi kapag ang tao nalalayo tayo sa Panginoon, 'di ba? Yung Holy Spirit lumalayo sa atin na nagte-take over ang evil spirit sa atin. So now, kapag evil spirit na ang nag-take over sa katawan natin, lahat ng kasamaan yan sa utak natin, right? So nakakatakot. So, anong dapat natin gawin? Dapat tayo nagdadasal sa Panginoon araw-araw pagising natin. Magdasal tayo, Lord, gawin mo kaming mabuting magulang, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting community member. Diba dapat ganun yung dasal natin? Kasi wala naman perfecto talagang tao. Even me, ako minsan napakagalit na galit ako sa anak ko kasi talagang trigger talaga siya minsan. Sabi ko nga, si Sasha, minsan parang sinasapian to ng demonyo, parang tina-challenge ako parang maging masama din ako, parang ganun. Kaya sabi ko, Lord, kaya yung prayer ko talaga lagi, sabi ko, Lord, huwag mo ako pababayaan. Embrace mo ako sa panahon hindi ko kaya talagang yung sarili ko. Control me. 'Di ba? Kasi, sabi nga, temptation is not a sin unless you give in, okay? So, yung temptation, hindi siya masama. Temptation is one way of testing our faith, our spiritual foundation, 'di ba? Now, pag yung temptation na yun, na-tempt tayo, ginawa natin yung sinasabi ng tentasyon, di ibig sabihin mahina ang spiritual foundation natin. Like, magbubulong ang demonyo sa atin, magnakaw ka, mang-scam ka, gumawa ka ng ganito, ganyan, para makuha mo yung bagay na diba? Sumali ka sa flood control mo. Halimbawa, engineer ka sa DPWH, yung utak mo, hindi ka na kinokontra ng kasi yung, sige, okay lang, yayaman ka. Diba? Ganun yun Pag hindi ka, sa Panginoon, talagang pababayaan ka ng Holy Spirit. So, yun nga. It's very important na nag-call unto the Lord for help tayo everyday. Para yung Holy Spirit, yung guidance, nandyan lagi. Okay? So, I hope you guys may natutunan sa video na to at tumaban tayo ng patas kasi kamukha nga sa mga nangyayari ngayong panahon, puro nakawan, di ba? Nakaw doon, nakaw dito. Tapos yung mga tao, yung mga kabundukan na dapat hindi yung pinapayagan na kalbuhin. So anong nangyari? Mga opisyal ng ang gobyerno natin, hinayaan nilang kalbuhin. So what happened? Sa mga lugar sa Cebu, di ba nakita naman natin ang resulta? So why did it happen? Kasi pera-pera lagay-lagay di ba? Yung mga tao naman naging very complacent na okay lang yan. Walang nag-lead na hindi dapat tayo papayag na ganyan di ba? So napaka-importante na may pagkakaisa ang mga tao. Pag may nakikita kayong irregularidad sa isang lugar,
nakita nyo na ano na kayo, kasi at the end of the day, tayong lahat. Diba? So, I hope, yung mga nangyari sa paligid natin, it's a wake-up call for each of us to be mindful and to care for each and every one of us. Okay, bye and thanks for watching.